sure foundation for your times, a rich store of salvation and wisdom and knowledge. The fear of the Lord is the key to this treasure. Yun po, kayamanan po, yung the fear of the Lord, yun ang kayamanan, isa po sa mga kayamanan ng ating Diyos yan. Kaya, napakahalaga pala para sa Diyos yung ating pagsunod o pagkatakot sa Kanya dahil isa yun sa mga kayamanan niya. Alam niyo po, hindi may kukumpara ko. Sabi nga nila, walang treasure na makakapagkumpara sa kayamanan ng Diyos. Kasi siya ang lumikha ng lahat eh. Kaya walang may tutulad sa treasure na yon. Pero yung atin palang pagkatakot sa Kanya ay may hambing na treasure sa ating Panginoon yun. Kaya napakahalaga pala yung ating pagkatakot sa Kanya dahil kayamanan pala yun ng ating Diyos. May similar po yan dun sa Proverbs chapter 23 verse 24. Tingnan natin ano. May similarity po yan sa Proverbs chapter 22 verse 24. Yeah, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea, as he lieth down. Ano ba yun? 33:24. 23:24 pala. Ito po yun, yung pagkapanin, ano? The father of a righteous child has great joy. Kaya, kung ikukumpara natin yan ito sa sinabi natin kanina, na kayamanan ng Diyos yung ating pagsunod sa Kanya o pagkatakot sa Kanya, parang ganito po yan. The father of the righteous child. Kung righteous po yung child sa ating mga magulang, ay kayamanan din po sa atin yun, di ba? Pag ang anak ay sumusunod sa magulang, kayamanan po ng magulang yun. Kaya pag may makikita tayong bata na mabait, laging sumusunod sa magulang, ibig sabihin, pag sinabi ng mga ibang tao, mabuti pa yan, may takot sa kanyang magulang, sinusunod niya yung kanyang mga magulang. Medyo proud yung di ba? Medyo proud talaga yung parents pag narinig nila yung ganung sinasabi ng mga tao. Kaya, yun po, yung kayamanan ng Diyos ay yung pagkatakot natin sa Kanya. Ganun po yun. Ganun din po yung ikukumpara natin sa dito sa earth nga na ang kayamanan ng mga magulang ay yung pagkatakot ng mga anak.